i-welcome natin ang ating pastor dito sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. And you may all be seated. Makakaupo po kayong lahat. Masaya ba kayo? Nandito kayo ngayon? Alam ko, hindi ho palaging maganda yung nararamdaman natin, nangyayari sa buhay natin. There were times na talagang we are not really having a good mood. Hindi ho palaging masaya, hindi palaging okay. Pero ang mahalaga ho, buhay tayo. Hindi tayo nakaratay sa barig ng karamdaman, hindi tayo yung taong namimilipit ngayon in pain. Ang mahalaga ho ngayon, we are all here para ho maramdaman natin na may Panginoon tayo na nag-aalaga, nagagabay po sa ating lahat. Hindi ho palagi tayong okay sa totoo lang. Pero alam nyo, if there's something na you have to always make a decisions, isang bagay na palagi ninyong dapat desisyonan, it's yung sa puso ninyo, palagi ninyong i-recognize na, Lord, thank you pa din. Ano man ang mangyari, palagi kang nandyan, hindi mo kami iniiwanan. Kaya ho, dun pa lang panalo na tayo. Maybe you don't have the work right now that you're praying for. Maring walang promotion, walang pera, or yung mga bagay na inaasahan o bagay na gusto nating mangyari, hindi ho nangyayari ngayon, taliwas pa kung minsan sa inaasahan natin. Pero yung katunayan po ngayon na nandito tayo, buhay. Malakas, malusog. Yun lang ho, sapat na. Si Lord lang sapat na po sa buhay natin. Ang Diyos sapat na yan. Para ho tayo mag-smile, para ho tayo magpuri. Hindi naman tayo nagpapasalamat. I encourage you. Huwag tayo magpapasalamat sa Panginoon pag laging may maganda lang nangyayari. Minsan, pag hindi maganda yung nangyayari, magpasalamat pa rin tayo sa Lord. At sasabihin natin itong salitang ito, buti na lang yun lang. Buti na lang yun lang yung nangyari. Nawalan ka lang, natanggal ka lang, nasaktan ka lang, pero at least, hindi pa rin tayo talagang lumagapak ng sobra ng sagad. Kumbaga, titignan nyo palagi yung brighter side. Pero mangyayari yon kung yung puso natin maayos. Kung nakakonect yung heart natin sa Lord. At yun ho ang isang bagay po na pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Sinadya ko din ho talagang magsuot ng itim. Kasi maraming mga religion or churches or pastors or other belief na para bang pagka ang isang tao nakaitim, parang sa demonyo daw yung itim. Hindi ho yun totoo. Kasi kung ganun lang, paano wala nang gabi? Wala hong kulay na para sa demonyo. Ang lahat ho ng kulay nilikha ng Diyos. Yung iba, pagka ang lalaki nag-pink, parang ibang ibig sabihin. Hindi po, maganda rin yung naka-pink. That's wonderful. There's no such thing color comes from the devil. Ba't ko sinasabi ito? Kasi actually ngayon, ang tao, sobrang masyadong na-focus doon sa itsura, sa labas. Pag nakitang may tato, salbahe. Hindi lahat ng pastor nakabarong. Dahil hindi naman lahat ng nakabarong mabait. Kung minsan kung sino pa yung mga nakabarong, yung pa yung may corruptions Alam niyo ba, walang kinalaman kung saan ka pinanganak? Ano natapos mo? Ano itsura mo? Ano laman ang bulsa mo? Ano yung damit na suot mo? Wala hong kinalaman yun sa magiging ugali mo. Hindi ibig sabihin may pinag-aralan, maganda yung ugali. Kasi minsan may nagsasalita ng ganito Ba't ganyan yung ugali mo? Parang wala kang pinag-aralan. Ibig ba sabihin, pag walang pinag-aralan, pangit na yung ugali? Nakamit ho ba kayo ng mga taong talagang may pinag-aralan, pero hindi ho maganda yung ugali? Pero may mamimit kayong mga tao na wala namang mataas na natapos, pero napakabait. At hindi rin ho lahat ng mayaman, mayabang Di ba sinasabi, mayaman kasi, kaya mayabang, hindi ho yung totoo. Kasi may mga namit akong mga tao na talagang mayaman, pero napakababa po ng puso. Napakaganda ng kalooban. Pero may mga nakita ko, wala nang pera, naghihirap na nga sa buhay, nuknukan pa ng yabang. Makakakita kayo ng mga taong ganon. That is why we will talk about it. Pag-uusapan natin ito. Na kung meron isang tao na titignan natin yung sarili natin, I suggest wag yung sarili mo. Kasi kung titignan mo yung sarili mo, base sa mga nagawa mo, dalawa lang either ipagmamalaki mo yung sarili mo or ikahihiya mo yung sarili mo.
Pag tinignan mo naman yung iisipin, sasabihin sa'yo ng ibang tao at doon mo ibabase yung pagkatao mo, baka manliit ka din pag minaliit ka ng iba. Baka naman magmataas ka kapag sobra naman yung papuri sa'yo. Alam niyo kung sinong person, yung pinaka-the best na maging focal point of reference natin, kung paano natin tatanawin, titignan yung sarili natin. Walang iba kundi ang Diyos. Why? Siya kasi nakakaalam ng past mo, present mo, at magiging future mo. So God knows everything, all year round. Sino ka? Ano ka? Sino ka pag walang tao? Ano ka pag may tao? The Lord knows you very much. Very well. Grabe, our inward thoughts, innermost being. Kilala ng Panginoon kung sino tayo. So siya yung magandang tanungin, ano yung puso niya pagdating sa atin? Paano tayo tinatanaw, tinitignan ng Lord? Huwag ibang tao. Kaya alam nyo, tinitlean ko yung message natin, sa puso, hindi sa nguso. Hindi sa ilong, hindi sa mata, hindi sa katawan, hindi sa damit, hindi sa buhok, hindi sa bahay, hindi sa sasakyan, hindi sa itsura. Ibig sabihin, kung merong isang bagay po na napakahalagang tignan natin ng ibang tao, unang-una saan? Sa puso. Sa kalooban. Right now, sobrang dami po ang nagiging judgmental and they are judging people based on their looks, based on their outward appearance. Minsan niya, based on their sexuality. Minsan, palaging panlabas. Palagi na lang tayong ginajudge at palagi naman din tayong nang-judge dun sa itsura ng mga tao. Kung paano tratuhin, kung paano irespeto, igalang, kadalasan, laging depende sa kung inong itsura niya. Kaya alam niyo, isang bagay gusto kong ituro sa atin ngayong gabing ito, o umagang ito, God always looks at the heart. Kung may unang titignan ng Panginoon, not your past, not your future or your present, but what is in your heart right now. Sobrang nilirespeto ng Panginoon yung kalooban natin, yung puso natin. And when I talk about heart, I'm not talking about the enlargement ng heart o yung trabaho na nagpapump ng blood sa physical body. Pag binabanggit ko yung puso, binabanggit ko yung kalooban, yung spirito, yung attitude. Yung pinaka-core being ng isang tao. Na hindi baling wala kang pera, basta may maganda kang kalooban. Kagigiliwan ka ng marami. Kaya saan dami mong pera, pero kinaiinisan ka naman ng marami kasi nga hindi maganda yung kalooban. Alam niyo ba, pag ayos ang puso natin, mas maraming taong gustong kang kasama. Kayo mamili, sinong mas masarap kasama, yung mabait o yung matalino? Di ba mas okay kasama yung mabait? Sinong mas masarap kasama sa totoo lang? Yung mayamang may pera o yung walang pera pero maganda yung kalooban? Minsan yung walang pera pero ang ganda naman ng kalooban kasi kahit anong bagay meron yan, mag-share kayo. Pero yung taong hindi maganda yung kalooban, kahit anong meron siya, hindi ka makakakuha kahit konti sa kanya. That is why it's very important, ano talaga yung nasa heart natin. Paano natin tatanawin, i-judge yung mga tao based on the way they dress, based on the way they look, based on yung bang itsura niya from head to... Alam niyo, pinakamagandang gawin ngayon, sa totoo lang, tignan niyo yung puso niyo at sa totoo, hindi mo pwedeng sabihin na ito yung puso mo eh. Hindi mo nga pwedeng ipakita na ito yung puso mo eh. Alam niyo bakit tumitibok ang puso? Kasi kailangan niyang maramdaman at marinig. Para malaman ng mga tao na yung puso mo, kailangan maramdaman ka. Maraming pwedeng magsalita, marinig yung sinasabi mo, pero konti lang yung makakakonect at mararamdaman yung puso mo. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw na pwedeng sabihin ng tao, yung ginawa ng puso mo. That is the loudest shout people can hear from you. Yung cry out ng hearts mo, kasi yun yung nararamdaman. At alam niyo, ang matatandaan sa inyo ng mga tao, hindi yung sinabi at ginawa mo. Ang matatandaan sa atin, yung naramdaman niya sa mga sinabi at saka sa ginawa mo. Kahit ang dami kong sinabi, kung wala naman kayong naramdaman, nagawa, hindi rin yung matatandaan eh. Napansinin niyo yung bagay na mahirap kalimutan yung ginawa sa'yo? Kasi doon kami naramdaman eh. Doon ka nasaktan ng sobra, kaya ang hirap kalimutan. Doon ka naman na-bless ng sobra, kaya hindi mo siya makalimutan. Pag nasaktan ka ng isang taong, hirap lumimot. Pero ang hirap din naman kalimutan kapag ka minahal ka ng sobra ng isang tao. Yun yung po yung pinapadama. It's about what people can feel. Kaya si Lord, alam mo yung ginawa, hindi niya lang sinabi sa atin. Yung gospel, pinadama niya sa atin by sending His own Son. Pwede naman siya maglabas ng malaking trompa lang sa langit eh. Malaking speaker lang para sabihin, hello, ako ang Diyos.
Pakinggan nyo ako. Pwede namang gawin yun eh. Actually, ganun ang naging thoughts ng religion that there are people from heaven saying, kaya in the Old Testament, ang hirap kilalanin ng Diyos, kasi nga nagsasalita lang through Moses, tapos sa langit pa kulog at kidlat. Pag magsalita siya, ganun, matatakot ka talaga eh. Kaya ang ginawa ng Lord, the best way to represent the Daddy God is through Jesus Christ. Kaya nung pinadala yung person, kaya alam nyo, pinakamaganda, hindi naman yung sermon eh, yung person. Hindi naman yung mensahe na naririnig nyo eh. Yung buhay ng isang taong nagiging mensahe sana sa atin. Para nararamdaman natin siya. Sa John 1:1 sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, tapos the Word was God. Sa verse 2, and we beheld His glory, we have heard Him, we have touched Him. Verse 14, and the Word became flesh. Ang nangyari daw, yung salita, nahawakan, narinig, nakita yung kaluwalhatian. Dapat tayo rin ganon. Nung one time, naghanap ang Diyos. Nang papalit kasi natapos na yung season ng panahon ni Haring Saul bilang hari. Dahil sa ugaling pinakita niya, dahil sa klase ng kalooban, ugali, puso na pinakita ni Saul, sabi ng Panginoon, this is not good. Kailangan ng mapalitan. Kinausap ngayon yung propeta. Sabi ng propeta, ng Lord kay propeta Samuel, Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse. May mga anak siya doon. At doon mo matatagpuan yung bubuhusan mo ng langis para maging susunod na hari. So pumunta naman siya. Pagpunta niya, alam niyo dito ko na-realize na even the prophet can miss. Yung propeta nga nagkamali pa tayo pa kaya. Ano yung pagpunta niya ron? Basahin natin yung verse sa Bible. 1 Samuel 16, verse 6 to 7. So when they arrived, Samuel saw Jesse's son. Unang niyang nakita, si Eliab. At itong si Eliab, grabe. Alam mo sabi ng propeta, Samuel thought, I am sure that the Lord has chosen this man to be king. Sure ako, siya na talaga yung hari kasi ang tangkad, panganay, guwapo, fierce warrior, look like really a king. So pag outwardly, pag tinignan mo, perfect. Kaya sabi niya, siya na yun, I'm sure. This is the Lord has been chosen to be the next king. Kaya lang next verse, sabi, but the Lord said to Samuel, do not look at how handsome or how tall Eliab is. I have not chosen him. The Lord does not look at people in the way that people do. Why? Kasi people look at the face, the body of a person. But the Lord sees what they are like inside. Galing, no? So, anong ginawa ni Samuel? Hindi ito. Pinatawag ibang mga kapatid, pinahilera, ito ba, Lord? Hindi rin. Baka siya na. Hindi pa rin, Lord. Hindi. Sabi nga ni Samuel, Lord, as Jesse, meron pa bang iba? Meron pa bang iba na, kasi wala na, naubos na eh. Bilang mo pati yung tatay niya, pati si Jesse, walang tiwala dun sa anak niya. Kaya kung minsan, huwag ho kayong masasaktan pag may mga taong hindi naniniwala sa inyo. Tingin kayo kay pastor. Alam niyo, may mga taong gugustuhin kayo kasi ikaw yan. Pero may mga taong hindi ho kayo gugustuhin kasi ikaw yan eh. Hanapin niyo yung mga taong gusto kayo kasi kayo yan. Kung may mga taong hindi kayo gusto, ibigay niyo ho yun sa Panginoong Diyos. Okay lang yon. You cannot please everybody kasi everybody also not pleased with you. Hindi ho lahat masaya sa inyo. Kaya tanggapin yung may mga taong hindi kayo gusto. Sabi mo nga sa katabi mo, pero ikaw gusto ko. Di tinawag na ni David. Tinawag na ni Jesse, lahat yung mga anak. Wala, sabi ni David, ni Jesse. Meron akong isa. May isa. Kaya lang, sa loob-loob niya, hindi naman to kasama sa mga pagpipilian. Hindi to kasama sa mga options, sa choices. Kasi bata pa. Nandun, nagpapastol ng mga tupa. Etong mga pinahilera ko sa yung anak ko, mga trained warrior ito, mga sundalo ito. Kayang ipagtanggol ang sarili ng ibang tao. Perfect para maging king. So yung isa, nandun sa field, nagpapastol ng mga tupa, si David. Alam mo sabi ni Samuel? Patawag mo na, hindi tayo uupo hanggat hindi siya pumupunta rito. Kaya kung gabi dumating si David, ang magdamag silang nakatayo. Eto na, nung dumating si David, sabi ni Samuel, hindi ko nga magigets.
Kasi bata, mamula-mula pisngi, cute na cute, parang hindi panghari. Alam nyo, minsan, hindi rin kayo options ng tao. Hindi rin kayo choices nila. Pero it's okay. Choices naman kayo ni Lord. Amen? Nung una, I never thought na magpapastor po ako. Hindi ko inimagine na pipiliin ako ng Panginoon o ng tao para ako'y maging pastor nila. Pero pag Diyos ho kasi ang naglagay sa'yo, magugustuhan ka na rin ng tao. Pero hindi lahat ng tao. Kasi hindi lahat naman ng tao naniniwala sa Diyos na ikaw yun. Maaring may iba, kaya okay lang yon. Sabi mo sa katabi mo, okay lang hindi mo ko gusto. Okay lang yon. Okay lang yon. Ang mahalaga, gusto tayo ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga ho. Alam niyo kung bakit? Man's approval is always based on the outward appearance. Pero ang God's approval is always based on the heart. Pag ang Diyos ang nag-approve, ang una niyang tinignan sa iyo yung puso mo. Kaya ang pinakamahalaga po ngayon na tignan sa ating sarili, hindi accomplishment, hindi yung anything that we possess or we can have. Ang pinakamahalaga po ngayon, yung meron na tayo, yung puso natin. Si Samuel was impressed by the outward appearance of Eliab. Why? Kasi nga, tall, dark, and handsome. Kasi nga, he was physically fit to become king. Ano pa siya? Eldest son. So, candidate talaga to receive a portion of blessing by birthright. Kumbaga, may karapatan to, ayon sa batas, kailangan panganay. So, lahat ng requirements or qualifications, meron tong si Eliab. Pero yun nga, God was not impressed by that, but by our heart condition. Si David, nandun sa field, writing songs, praying, worshiping, simply, sanay siyang mabuhay na nandun lang kahit kasama yung mga tupa. Ano ba? Yung kontento ba? Alam niyo yung pagiging kontento, heart condition? Yung iba kahit anong meron yan, kakapromote lang sa trabaho, hindi pa rin masaya. Kakabigay mo lang ng iPhone 15, hindi pa rin masaya. Gusto 16 na. Kahit anong ibigay mo, parang di pa rin siya masaya. Why? May kinalaman yun hindi sa binibigay mo. May kinalaman yun sa puso. Yung iba, banana cue lang, kumakatok-katok sa container, masaya na. Yung iba, kailangan fine dine restaurant para masabing approve yung kanyang dinner. It's always about heart condition. Yung iba, alam nyo, sardinas lang, masaya na eh. Yung ibang tao nga lang, bagoong lang ang ulam, may sawsawang kare-kare, masaya na. Alam nyo, nasa kondisyon ng puso. Yung iba, kahit ano talagang ibigay mo, pagka hindi maganda yung puso, laging nagrireklamo. Ang hirap bang i-please? May kinalaman yung puso, samantala si David, kahit di ako sundalo, kahit basta ako, kontento na akong nandun lang ako, binibigay, baba, black sheep, nagbibilang ito. Masaya na si David. And suddenly, sabi ng Lord, I like that heart. Gusto ko yung ganung puso. Anong puso unang meron siya? Kontento. O, sabi mo sa katabi mo, makontento ka naman. Yung iba hindi makontento. Our society right now, sa totoo lang, is too much obsessed with physical appearance. Sobra grabe. Ang dami pong tao, affected talaga big time sa itsura ng sarili niya. To be honest with all of you, ang dami pong insecure ngayon. Physically. Most people spend their time and money sa mga health club, sa mga spa. Alam niyo ba, the fastest growing industry today, ang pinaka-sobrang dami pong nagsusulputang mga negosyo, alam niyo kung ano? Mga beauty products, mga center for beauty. Yung plastic surgery, nag-shoot up ngayon ng business. Ang daming mga ilong ang pinatatangos ngayon. Ang daming mga nagpapa-inject ngayon. Ang daming kulot ang nagpapaunat, mga unat nagpapakulot. Ang daming lahat, nagpapatanggal ng pisngi, nagpapatanggal ng ganito, naglalagay ng mga peking hahabang mga kilay, pilik mata, ang dami lahat. Para bang lahat ngayon, it's all about what? Outward appearance. Lahat gustong masama ba? Hindi naman masama yun. Kaya lang, ang problema, most people are consciously aware sa kanilang panlabas, pero hindi naging consciously aware sa kanilang mga panloob. Ang gaganda ng mga kilay, pero ganoon din kataas yung pag sila'y nagtaray. Maganda nga kilay mo, pero grabe ka naman kung tumingin sa mga tao.
Lagi kang may pagmamahal, may paggalang, may pagrespeto. So walang problemang magpaganda at magpapogi, basta napaganda at napapogi mo rin yung kalooban mo. Amen. Man places a high price on physical external rather than spiritual internal. Nakalimutan natin na may mas mahalaga pala. Kasi kahit anong laklak ng Nivea gawin mo, kukulubot din ang mukha mo. Sabi mo nga sa katabi mo, papangit ka rin. Whether you like it or not, kahit ang ganda-ganda mo ngayon, papangit ka rin. Next time, why? Lalaylay din yan. Kukulubot din yan. Kaya mga lalaki, tingin kayo kay pastor. Sabi ni Butch Charbet, kagandahan ay lumilipas, katulad ng pinta sa tahanan. Yung kagandahan, halimbawa, ang pipiliin ko, paglaki ko, yung anak ng bumbero. Ang pipiliin ko, pag mag-aasawa ako, yung maganda. Ang pipiliin ko, pag mag-aasawa ako, yung ganito, yung ganyan. Laging maganda, laging sexy, laging panlabas. Let me tell you, kahit Miss Universe yung napangasawa mo, pag napakasama ng ugali, mag-aaway kayo. Papangit din siya sa paningin mo. Kahit ang sexy-sexy niya, pag hindi maganda yung ugali, pansinin mo, hindi mo na siya kayang tignan. Kaya wag laging mukha ang tignan. Alam niyo yung iba, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, pero ang sungit. Pero yung iba, ang pangit na nga, ang sungit pa. Lalong warang karapatang magsungit. Sabi mo nga sa katabi mo, pagka hindi maganda, walang karapatan. Pero lalong walang karapatan yung hindi kagandahan. So anong maganda? Pagandahin yung kalooban. Para kahit di ka ganong kaganda, ang ganda ng tingin sa'yo. Ang sarap mong kasama. Hindi ka ganong kagwapo, pero ang ganda ng loob mo, ang sarap mong kasama. Pansinin nyo, may mga tao kayong kakilala, ang ganda naman talaga, pero hindi mo mailabas kasi nga nakakahiya, ang daming kaaway. Ang daming kaaway, hindi mo mailabas kasi mamaya pag nalabas, nasaksak damay ka. Pero yung mga tao, sa totoo lang na hindi kagandahan yung outward. Pero pag lumabas, kala mo, konsihal. Oy, pare, yun, daming gumabawi. Kasi nga, ang ganda ng kalooban. Ang daming pinakikisamahang maganda. We often judge people on their outward appearance. Yung bang, lagi tayo kasi nakatingin sa itsura eh. Sa damit, sa pinag-aralan, sa kung ano-anong mga pwedeng ipagmalaki. Ang totoo, God is a discerner and critic of our heart. Si Lord, kung may titignan na i-discern, i-critic sa atin, hindi yung damit mo, hindi yung pinag-aralan mo. Kaya wag mo kayong panghinaan ng loob kung wala kayong magandang damit, bahay o magandang sasakyan. Huwag kayong panghinaan ng loob kung wala kayong mga diplomang na isasabit sa pader. Mga togang sinusuot sa ulo at hinahagis. Kasi at the end of the day, the most important thing na pwedeng ipagmalaki sa buhay natin, yung kalooban natin. Amen? Kasi matatapos lahat ng meron tayo. Pero yung kalooban mo, tapos ka na, inaalala pa ng tao. Ganun kahalaga yon. The heart is the womb of our character. Alam niyo yung sinapupunan? Sa sinapupunan, dun pinalalaki eh. Doon lumalaki yung baby, doon siya nagkakamata, ilong, doon siya na-form, nadi-develop sa womb. Yung heart mo, ang womb ng iyong character. Diyan nadi-develop yung ugali. Diyan siya gumaganda, diyan siya sa puso mo. Kaya alam nyo, sabi ng Proverbs 4:23, kung may pinakababantayan tayo, above all else, guard your heart. Why? Because it is the source of life. Issues are coming from it. Diyan galing yung mga issue. Kaya tayo maraming issue. Alam nyo kung ano? Nagkaka-issue iba sa atin, hindi natin nabantayan yung puso natin. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Lahat ng sinasabi natin, kadalasan, laman ng puso. Kadalasan. Kung ba't natatakot tayo mabilis, yun yung laman ng puso mo eh. Takot. Kaya nagagalit ka agad yung tao, nagwawala, nananakit, ang laman ng puso niyan, galit. Kaya yun yung lumalabas. Kaya sabi ni Lord, bantayan maigi. Kasi that's how people will accept, honor, bless, respect you. Yang puso na yan. The heart controls all activities, determines one character.
Yung ginagawa, ang nagsasabi niyan actually, yung karakter ugali na nandun sa sentro ng puso. Si David has a heart na tama sa Panginoon. Right before God. Kaya alam mo, sabi ng Panginoon, hindi perfect si David. Maloko din yung batang yan. Nagpapatay ng babae, ng loko, nagsinungaling, ng daya, marami rin kaloko. Hindi perfect. Pero alam mo, sabi ng Lord kay David, gusto ko tong batang to. He is a man after God's own heart. Siya yung tao na malapit sa puso ng Diyos. Hindi siya katangkaran. Pag pinahilera siya sa kanyang mga kapatid, pinakamaliit siya. Hindi siya kahusaya pagdating sa sandata, sa espada, sa panangga, sa kung ano-ano man. Pero gamit niya, tirador na pabagsak ng malaking higante. Why? Kasi maayos yung puso. Si David, alam niyo kung ano? Nung magkasala si David, pero ng payong, meron lang kong papaluin. Yung natutulog. Hindi po. Si David, alam niyo, nung magkasala, una si Saul. Si Saul, nung magkasala si Saul, sinabi ng propeta, sabi kay Saul, Saul, anyari? Di ba inutusan ka na destroyed everything, wag magtitira? Kasi naman, nangangatwiran, ang hilig mo, ganito yung mga taong nangangatwiran eh. Yung pag kinakausap mo, ba't ganyan ginawa? Kahit anong daldal mo, hindi mo na makikinig yan. Sarado na. Yung mga tao, alam mo, pag sabihan mo ng konti, sarado na isip. Remind mo nga lang ng hindi nasabi mo sa kanya, ba't mo ginagawa yan? Paano mo ginagawa? Ang dami sinasabi. Ang daming sinasabi, ang daming katwiran. Palagi. Kaya sa totoo lang, malalaman mo kagad kung maayos yung puso. Ang taong maayos ang puso, nakikinig. Ang taong hindi maayos ang puso, daming palusot. Laging may katwiran. Laging meron, kasi naman laging maninisi or mangangatwiran, maghahanap ng excuses and alibi. Pero pag maayos ang puso, yuyuko lang. Si David, nung kinurek ni Samuel, yumuko. Ano yung maganda sa puso ni David? 3. Quick to believe, quick to forgive, quick to repent. Dapat mabilis tayong maniwala uli sa Diyos. Dapat mabilis tayong magsisi. Pero mabilis ka rin magpatawad. Pag ganun kasi, healthy yung buhay. Healthy yung puso natin. Why? David focused more on developing the integrity of his heart rather than his outward appearance. Wala siyang pakialam kung ano suot niya. Alam mo kung na pinoportray sa kanya, bago ka lumaban, humarap sa field, kailangan ito suot mo para pagdating mo, labang pa lang, nakaporma ka na. Kita yung mga shields mo, breastplate, yung fit shod, yung talagang pagdating mo pa lang sa field, paalaktakan na yung mga tao. Antindi, sabi ni David, hindi yan ang gusto ko. Hindi ako sanay dyan. I cannot fight with not with my own weapons. Sanay ako na as is, kung ano yung suot ko, yun na yun. Naghanap ng 5 pirasong bato, yun ang ginamit niya. And then after that, the whole crowd, he won the hearts of the people. Why? Kasi totoo lang, hindi mapagpanggap. May mga tao, lalaki, tahong. Ano yung tahong? Matigas yung labas pero malambot yung loob. Kala mo matapang at tao pero walang paninindigan. Hindi baling tignan mo yung tao na parang lalamya-lamya, pero pag nakita mo naman kung paano manindigan, paano i-provide yung needs, paano tumayo sa prinsipyo, paano i-provide yung pangangailangan ng asawa at anak, doon ka naman hahanga, lalaking lalaki talaga. Kaya bilib ako doon sa mga bading na nandun sa parlor. Totoo kasi sila yung mga grabe. Kaysa doon sa mga matong tagdad ng tattoo sa kanto nakatambay. Pero yung mga halimbawa para mga babakla-bakla pero sila yung nagbabayad ng pambili ng bigas, ng kuryente, na hahangaan mo. Minsan makikita mo yung tunay na kalalakihan eh. Kasi ang lalaki ng mga muscle, pero hindi mabuhat yung asawa pag may baha. Ang lalaki ng mga muscle, ang lalaki ng daming mga abs, hanggang dito may abs eh. Pero hindi man lang makatulong para magbuhat ng mga balde o ng mga taong nababaha. Pinapalaki yung katawan doon sa gym, pero ayaw palakin yung katawan para magbuhat ng mga balde, tumulong, maglinis dito, iangat yung aparador. Laging it's always about outward appearance. Ang lalaki ng mga muscle, sinasayang doon. Ayaw magtrabaho. Sabi mo nga sa katabi, hindi ako yon. Because David possessed the right kind of heart. Alam nyo, dahil nakuha niya yung puso ng Panginoon,
When David got the right kind of heart, he became a mighty warrior, a valiant general, a giant killer. Alam niyo, ang pinakamagandang puhunan talaga, puso. Kasi kahit wala kang pinag-aralan, pag maganda yung kalooban mo, mapopromote ka. Magandang puhunan talaga, puso, kasi kahit hindi ka maganda, kagwapuhan, kagandahan, pag ang ganda ng ugali mo, magugustuhan ka. Ang maganda talaga yung puhunan mo, puso, kasi kagigiliwan ka ng marami kaysa kainisan ka. O sabi mo sa katabi mo, finger heart kayo, puso. Ganito nga po kayo, ganito. Hanap kayong kapartner, buuin nyo nga. Puso. Yan ang puhunan natin sa totoo lang. O ngayon, come on, tingin kayo kay PH, tingin kayo kay Pastor. Anong magde-destroy ng puso na yan? What destroy that heart for God? Anong sisira dyan sa mga puso na yan? Napilit na binubuo ni Lord sa buhay natin. Wawasakin natin, bubuin niya. Una, alam nyo kung ano? Success crowds the heart. Alam nyo, minsan yung tagumpay, sumisira ng puso. Pag marami nang na-achieve, pag na-promote na, pag nakuha na yung gusto, kapag nakatapos na, pag may trabaho na, pag kumita na, yumayabang. Nakakalimutan yung balikan, yung una niyang mga pangako. May mga tao nga, pagkatapos mag-abroad, nakakalimutan na yung nakakalimutan na si Lord. Nakakalimutan nang bumalik para sabihin, Lord, thank you. Pagkatapos kang pagalingin, pagkatapos kayo magkaayos, pagkatapos kang magawa ng milagro, basta nakakalimutan natin eh. Why? Because pride becomes a virus that destroys the heart. Yung mga taong ma-pride, nadidestroy yung kalooban mong maganda eh. Okay na eh. Minsan, magpapatawad ka na, pero dahil sa pride, hinohold mo uli. Di ba, minsan okay na kayo, hindi mo nang matandaan yung sakit na ginawa sa'yo, hindi ko nang maalala, ano ba pinag-awayan natin, pero dahil ma-pride ka, hindi mo pa rin siya pinapansin. Well, it's like a virus. Di mo nakikita, pero nandun. Kaya pride's like a virus in the heart. Hindi mo siya naririnig, nagsasalita, nararamdaman, nahahawakan, pero alam mong nandun siya. Kaya hindi ka makalimot, hindi ka simula uli, hindi mo mayakap, hindi mo magawan uli ng masabi yung maganda, magawa ng maganda. Why? Because it's pride like virus. Don't let your success and achievement goes to your head. Pwede po ba lahat ng bagay na makukuha at mararating natin, wag sa ulo ang lagay sa puso? Lahat ng bagay na makukuha mo laging sa puso natin lagay para madali pong ibahagi. Para maaabot ng lahat. Yung iba, mahirap arukin yung karunungan ng katabi mo. Masyadong matalino, masyadong maraming alam, dapat itumba. Dami ng alam. Pero pag sa puso galing, ang daling maabot, ang daling i-connect, ang daling ikabit. Pag sa heart, the most connections comes from, alam nyo saan? Sa puso. Hindi yung pares kayo ng alam eh. Diba, pansinin nyo, ang hirap maghanap ng taong kaparehas ng alam mo. Pero mas madaling hanapin yung taong kaparehas ng gusto mo. Why? Because likes come from your hearts. Wanting coming from here. Pero yung hahanapin mo, yung karunong mo, ang hirap po. Ang hirap maghanap ng kapantay ng alam. Pero mas madaling hanapin yung kapuso. May nabalita na po ba kayong kautak? Kadalasan kapuso, kapamilya, pero walang kautak. Kasi ang hirap maghanap ng kautak. Pag dikitingin noon yung ganyan, magkaiba yung utak nyo. Magkaiba kayo ng iniisip. Sa kulay, sa pagkain, sa flavor ng ice cream, sa timpla ng adobo, sa asim ng sinigang. Magkaiba kayo, kaya ang hirap maghanap ng kautak. Pero at least pwede kayo makahanap ng kapuso. Pares yung gusto, yung adobo, kahit matabang yung isa, adobo baboy man yan, manok man yan, basta kapuso. O sabay-sabay tayo. Finger heart. Selfishness actually. So, teka. Pwede ba wag nyo nang sasabihin yung ako ang nag-donate niyan, ako gumawa niyan, ang tawag doon, apology mentality. So, stop developing yung tinatawag na apology mentality. Ako nagbigay niyan, ako nagtiyaga diyan, ako ang dahilan kung ba't ganyan yan. Wag palagi pong ako. Kailangan lumaya tayo dun sa me, myself, and I, or mine. Wag ho kayo masanay sa social media, mine. Maganda, yours naman, yours. Pag may mag-aalok sa'yo, yours. Wag laging mine. Sabi mo nga sa katabi mo,
wag ako, ikaw naman. Another thing that will destroy the heart, alam nyo kung ano? Selfishness. Shrink the heart. Yung pong selfishness, pinapaliit nito yung puso, yung kalooban. Pinapaliit nito. You have to die to self and Christ lives in us. Doon po namamatay yung sarili kapag ka nabubuhay si Kristo sa mga puso natin. Slothfulness dries the heart. Alam niyo ba yung slothfulness? Katamaran. No, pag tamad ka, ang dami niyang ano. Laziness is a friend of a thieves. Alam niyo mga tamad, tropa ng magnanakaw yan. Sino mas pipiliin nyo? Yung matakaw o yung magnanakaw? Ako wala. Hindi. Kayo, ano pipiliin nyo? Yung matakaw o magnanakaw? Kasi yung matakaw, pag busog na, tumitigil na eh. Yung magnanakaw, hanggat may mananakaw, hindi tumitigil eh. Diba? Kaya mas okay na lang matakaw na lang eh. Pag busog na yan, titigil na yan. Pero yung mga tamad, ending yan, magnanakaw. Sa totoo, minsan yung mga tamad, ang nagiging ending niya, magnakaw na lang. Kasi nga, ayaw niya, gusto niya, mabilisan, tamad magtiyaga, tamad araw-arawin, tamad mag-ipon, tamad ang gusto lang mga easy money. Laziness leads to a lot of excuses and alibis. Yung mga tamad, mahilig magpalusot. Kadalas sa mga nagpapalusot, tamad. Lazy people loves to dream. Nakakita na ho ba kayo mga tao ang tataas ng pangarap pero walang trabaho? Mataas lang, gusto lang mangarap. Pero they never step out to make things happen. Ito po yung panglima na nagpapasira ng pusong maganda. Sin hardens the heart. Yung kasalanan, nagpapatigas ng puso yan eh. Yung mga taong laging mali ang ginagawa, panloloko sa kapwa, tumitigas yung puso hanggang nasasanay ka na yung kasinungalingan parang totoo na. Nasasanay ka na, namamanhid ka na parang okay na, hindi ka na masyadong tinatablan. It hardens the heart, actually. Si David, ang maganda sa kanya, hindi niya justify yung mali niya. Ang maganda kay David, inaamin niya yung mali niya. Sinasabi niya, Lord, I have sinned against you. Create me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Please cast not all this, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Cast not me away from your spirit. Sinulat niya sa Psalms 51. Sabi ni David, Lord, sorry po. I blew up big time. Alam niyo, maganda sa tao, nag-a-admit, umaamin sa mali. Stress breaks the heart. Yung kaloobang maganda, yung pusong maganda, pag na-stress na yan, nabe-break yung heart. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang may stress. Diba, stress na stress sa anak. Stress na stress sa asawa. Pag hindi nyo nakuha yung gusto nyo, huwag kayong may stress. Tandaan nyo yun, pag di nyo nakuha yung gusto nyo, huwag kayong may stress. Baka mamaya, tingnan nyo ito Dalawang bagay. When you get things from God, the way you want it, it's a direction. But when you don't get the things from God based on what you want, it's a protection. Pag may mga bagay na nakuha kayong gustong-gusto nyo, galing sa Diyos, direction yun. May magandang gagawin si Lord. Pero pag hindi nyo nakuha, protection yun sa inyo ng Diyos. Kung di kayo nakapasa, baka protection. Kung di kayo nabisahan, baka protection. Kung di sa'yo nabigay yung motor, baka protection. Kung di sa'yo nabigay, for example, yung exam, hindi ka nakapasa, baka protection. Hindi ka sinagot, busted, baka protection. Protection sa kanya, sa'yo. Baka pag hindi nyo nakukuha yung gusto nyo, protection ng Diyos. Anong importante? Puso. Makuha man o hindi, mahalaga yung puso. Magpapasalamat pa rin tayo kung di natin makuha yung gusto natin. Amen? Heart crumbles under pressure. Pag na-fail natin to recognize na may power made available to prevent anxiety, naku, doon talaga tayo nasisira eh. Kaya may word si Lord, ang word niya sa atin, be still and know that I am God. Be still and know Him. Na siya yung Panginoon, hindi tayo. Siya yung healer, hindi tayo. Siya yung provider, hindi tayo. Pag ganun ang puso natin, whatever happens, magpupuri pa rin tayo sa Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit anong mangyari, magpuri tayo.
Ang isang ingredients po, pag sabing ingredients, sa adobo, ano pinaka-importante? Toyo. Toyo. Parang katabi mo, hindi kumpleto pag walang? I mean, adobo, hindi kumpleto pag walang toyo. Hindi kumpleto yung adobo. Kailangan may toyo. Sa ingredients of having a right kind of heart. Alam niyo isang magandang ingredients sa tamang puso? Number 1, be humble in spite of your success. Ano man po yung mangyayari sa atin, kumita ka man ng malaki ngayon, na-promote ka man ngayon, nakasakay ka man ngayon, nasagot ka man ngayon, basta maganda yung nangyari, be humble. Amen? Yan po yung antidote sa prideful heart, humility. Pagka yung puso natin medyo lumalaki na, ulo natin lumalaki na, ano na, bantayan na natin. Kasi baka mamaya, di natin napapakita yon. Alam niyo ba, success is the ultimate test ng puso. Gusto niyo matest yung inyong puso sa success. Malalaman mo yung puso mo, matetest mo yan kapag ka maganda yung nangyayari. Paano mo aalalahanin yung mga tao sa paligid mo pag may magandang nangyayari sa'yo? That's why it's an ultimate test. Pag meron ka na nang wala ka noon, biglang nagkaroon ka, tapos wala ang iba, ikaw lang meron. Paano mo ipapakita yun sa iba? That's the ultimate test actually. Pag merong biglang dumating na magandang breakthrough, na-open up yung magandang negosyo, nagkaroon ng magandang sasakyan, nagkaroon ng malaking kita sa pera, nagkaroon ng magandang posisyon, the ultimate test is that success. Yung magandang nangyari, paano mo kikilalanin ng Panginoon at paano mo i-recognize yung mga tao sa paligid mo. Very important. Why? Yun kasi yung magpuprotekta sa puso natin. Yun kasi yung magpuprotect sa atin para manatili. Character will take you from different places. No. Giftings and skills will take you from different places, but your character will help you to remain there. Dadaling ka ng giftings mo, ng talent mo kung saan-saang lugar. Pero alam mo, magpapanatili sa'yo sa posisyon na yon, yung puso mo. Yung character na yon. Sa totoo lang po, ang character, ugali, parang bad breath. Hindi mo naaamoy kahit ang lapit ng bibig sa ilong, pero naaamoy ng iba sa'yo. Parang yung ugali, hindi mo mapansin, parang ang sama-sama na pala, pero hindi mo napapansin, pero ibang tao nagsasalita sa'yo. Kaya when other people reminding you of the bad attitude, listen to them. Pakinggan natin sila. Pag may nagsalita ng mga tao sa inyo, alam mo, yumayabang ka na, mag-alarma na yun sa puso mo. Naku, baka nga, hindi ko napapansin, yumayabang na nga. Baka nga sumusungit na, hindi mo napapansin. Kasi hindi mo napapansin yun eh. Pag pinansin naman sa'yo, nagagalit ka. Huwag kayong magalit pag pinapansin po yun sa inyo. Protection yun ng Diyos sa inyo. Amen? Sa ating lahat. Be available to serve God's will for our generations. Isang magandang gawin para magkaroon ng tamang puso, lagi kayong maging available. Maraming tao magaling pero hindi willing. Maraming mga tao may ability pero walang availability. Mahuhusay, magagaling, kaya lang wala naman silang puso. Maganda may puso kahit di magaling kasi gagaling din yan in the future. Pero yung mga magaling na pero walang puso, mawawala din yung galing na yon. Kasi marami nang maiinis, mawawala yung opportunity, pagkakataon na ibibigay sa kanila. Kaya pakisamahan niyo yung mga tao, sa totoo lang, na may magandang puso. Huwag niyo silang sasaktan. Tapos yung mga tao naman na hindi maganda ang puso, pakita niyo kung gaano kaganda yung puso mo para mahawahan siya. Kasi ganun iiral, ganun aabutin ng Panginoon ng bawat tao through each one of us. Kung paano tayo magiging mapagmahal, mabait at mapagbigay, yun ang hihipo sa puso ng tao. Hindi kung paano tayo magiging mahusay, matalino, maganda, hindi. Ang hihipo ng puso ng tao kung paano tayo mas magiging mapagmahal palalo. Mas magiging mabait. Doon nagiging totoo ang Bible. Doon nagiging totoo ang Christianity. Doon nagiging totoo ang simbahan pag naramdaman nila yung pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin. Amen. Magandang gawa, hindi magandang debate. Malalim na paglilingkod, hindi mataas na pamumuno. Service, hindi leadership. Good deeds, hindi good debates. Kaya ang pinakapundasyon po ng lahat ng yun, puso. Sabi mo sa katabi mo,
puso. Yan ang nire-require sa atin ng Panginoon. Last na po. Kaya nyo pa ba isang oras pa? Mga walang puso. Hindi po. Pwede ba 5 minutes na lang? Tapos uwi na po tayo. Iba nakaguno na parang uwi na Bigyan niyo po ako ng, ano na lang, sige, bawasan ko wag 5 minutes. 4 minutes and 49 seconds. Ang pinakamahalaga po sa puso natin, be ready to repent. Maging handa po tayo sa pagsusorry. Pag-repent, pag sabi pagsusorry, hindi pagluhod, paghagulgol sa pag-iyak. Yung kumbinsin mo yung sarili mo, I was wrong, God is right. Or I was wrong, He is right. Yung bang pagtanggap na mali ako, tama siya. Yung bang pagsasabi po na aayusin ko na to. Yung bang pagsasabi sa Panginoon na, Lord, pinatawad mo ako, kaya ako magpapatawad. Minahal mo ako, kaya magsisimula akong magmahal. Nung piliin mo ako, Lord, pipiliin ko na rin yung ibang tao. Huwag lang yung sarili ko. Ang gagawin po natin ngayon, i-ready natin yung sarili natin, yung kalooban natin para sabihin, Lord, lately, masyado akong naging aware, naging masyadong focus sa panlabas, sa problema, sa damit, sa bahay, sa sasakyan, sa pagkain, puro about outward things. Pero Lord, hindi ko masyadong napag-focusan yung internal things, yung kalooban. Yun ang hihilingin po natin sa Panginoon ngayon. Why don't we ask God right now? Sobrang generous ang Panginoong Jesus. Why don't we ask God tonight or today, sabihin na, Lord, masyado akong naapektuhan masyado sa pera, sa trabaho. Masyado akong naapektuhan masyado sa iisipin, sasabihin ng iba ng aaway na ako. Pero hindi ko nakita. Tinitignan mo pala, iniintay mo pala na ayusin ko yung puso ko through your love. So, magdi-decide tayo ngayon. Una, magpe-pray tayo. May song, title nito, Lagi. Sabihin nyo nga, Lagi. Always. Na ano man ang mangyari, pupurihin natin ang Panginoon. Mamaya na kayo tumayo, pero pakinggan nyo yung awit, yung stanza, na ito yung prayer natin, dalangin natin. Pakinggan nyo po. Hawiin mo ang ulap. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. One more time. Dalangin ko'y makita ka. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, Kalwalhatian mo. kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, sa salamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Jesus. Dahan-dahan tayong tumayo. Everybody stand up. Let this be our prayer today. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin ko'y makita ka. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan Ang iyong mukha, Lord. ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap at nais masilayan, Kalwalhatian mo. kalwalhatian mo. Lagi kang
pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Salamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. every head bow and eyes closed. Panginoon, hindi palaging maayos ang nararamdaman po namin. Hindi palaging maayos yung nangyayari sa amin. Yung iniisip namin, minsan naguguluhan kami, napapagod kami, nahihirapan kami, nasasaktan kami, Lord. Lalo kung minsan yung puso namin nag-aalala rin, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Ama, we pray, Lord, habang nakayuko kaming lahat, pwede ba lagay natin kamay natin sa dibdib natin? Habang kaming lahat ngayon, Panginoon, may pinagdaraanan, hindi perpekto ang buhay. May mga kirot, tanong, duda. But today, Lord, kung paano nag-get ni David, Lord, nakuha niya, nag-gets niya, Panginoon, yung heart mo. Today, we want, Lord, your hearts to become so real, more real, maging lalong totoong-totoo sa puso namin. You have said it, Lord, that you already forgiven us. You made us righteous. Bless mo na kami, pinatawad mo na kami. Nilinis mo na, Panginoon, ang budhing, Panginoon, makasalanan. That is why right now, Lord, i-awaken mo kami, i-aware mo kami, buksan mo, gisingin mo kami, na anumang bagay, Panginoon, sa puso namin, Lord, na nagbibigay kabigatan, bibigay, Lord, ng kabiguan. Sa kabila ng lahat ng ito, Ama, pupurihin ka pa rin namin. Pasasalamatan ka pa rin namin. Nagsisisi rin kami, Panginoon, sa mga nasabi, naisip, na gawa na hindi tama. Nagpapatawa din kami ngayon ng mas mabilis, Lord. At higit sa lahat, naniniwala uli kami, Panginoon, na may magandang bukas sa amin. Thank you for this heart, Lord, na ikaw lang ang pwedeng makaunawa. Thank you for this heart of yours, Lord, na nasa amin. Tumitibok ang pusong ito ngayon dahil sa iyo. Tumitibok buhay kami ngayon dahil ito sa iyo, Ama. Kaya I pray, Lord God, let all hearts, pati sa mga nanonood, Lord, give us peace. Give us joy. Punuin mo ang pusong ito, Ama, ng pasasalamat, ng pagpupuri at ng pagdakila sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Huwag tayong mahiya. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Lagi kang pupurihin. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. sa puso ko, ikaw lamang. At binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Wow, that was a